Praise God po, purihin po ang Panginoon at ako po'y nagagalak. Muli po tayo nagkita-kita. Pati mo yung katabi ko. Happy Sunday, God. Praise God, hallelujah. Ako po ay papasalamat sa Panginoon sapagkat niloob ng Diyos na tayo magkita-kita. Nawa po, mag-sermon po talaga si Lord sa umagang ito. Ewan po ba? Yung misaya ng Panginoon ay ma-adapt natin, makita natin ano ba talaga yung revelation ng Diyos sa bawat niya sa atin. Kaya po tayo natin pumikit, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus at sa Banal na Espiritu Santo na aming kapiling sa aming kalagitnaan. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sapagkat muli, Panginoon O God, dinala mo ang aming mga paa sa lugaring ito. Higit sa lahat, O Diyos, maipakita namin ang pagluwalhati sa iyo, may padama namin ang pagtunay na pagsamba sa iyo, at maipakita namin yung pagpupuri na may kagalakan sa aming mga puso. Lord, ngayong oras na ito, hayaan mo, Panginoon O God, na magsasalita ka naman sa amin, O God, at patuloy yung buksan ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon O God, upang ang bawat salita na aming maririnig, Panginoon O God, ay maging sandata namin, magsilbing paalala sa amin na ikaw nga yung Diyos na totoo na aming pinaglilingkuran sa aming mga buhay. Lord, hibuin mo, Panginoon O God, ang bawat puso ng bawat isa ng naaayon sa kanilang mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon O God, kayo pa lamang ay tunay nga, O God, na matagumpay na ang iyong gawain, O God, matagumpay na ang iglesyang ito sapagkat ikaw ang aming Diyos na kasakasama namin at kapiling namin sa aming mga buhay, maging sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon O God. Ito po ang aming dalangin ng mayroong pasasalamat at pagtitiwala. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God. Una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos ulit dahil po ako muling magagamit dito sa ating iglesia. At humihingi na rin po ako ng tawad sa inyo sapagkat kami po laging wala ni Mami. Nakaraan, gusto ko po dito mag-attend pero wala eh. Kailangan talaga eh. So, ngayon, niloob po ng Panginoon at ito po yung tamang panahon. Amen po ba? Ngayon po umaga, napakasimple lang po ng ating pag-uusapan, pero napakahirap pong lakaran. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Parang simple lang po ang mensahe ng Panginoon, pero minsan, nahihirapan tayong lakaran dahil nakakalimutan natin minsan yung mga mahalagang bagay na dapat na nandito na sa ating puso. Na dapat na tinataglay-taglay natin sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano na pinili ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka na ng Diyos. Tinawag ka na ng Diyos. Kaya wala pong dahilan para hindi po tayo mapagpatuloy sa ating Panginoon. Amen po ba? Wala pong dahilan para sa lahat ng minuto, sa lahat ng segundo, sa lahat ng oras, sa lahat, araw-araw, linggo-linggo, sa buhay natin, ay nagtutuloy-tuloy yung ating koneksyon sa Diyos. Bakit po? Napakahalaga ng pag-uusapan natin. Pero simple. Dahil ang pamagat po, persistent. Ayan. Persistent. Sa Tagalog po yan, tuloy-tuloy, mataga, mapilit, masugid, walang lubay, walang puknat, or walang patid. Kanino? Siguro naman, malinaw. Nakilord tayo, nagtutuloy-tuloy. Pero tayo, pupunta rito sa church, linggo-linggo, nagtutuloy-tuloy tayo, pupunta tayo sa church. Amen? Amen po ba? Pero ang tanong, yung bang buhay natin, yung buhay na pinili ng Diyos, yung buhay na tinawag ng Diyos, nagtutuloy-tuloy ba tayo? Hello? Naintindihan niyo po ba? Dalawa po kasi sinasabing tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sa pagdalo, pero malayo naman yung puso sa Diyos. Hello? Dapat makita natin na dapat nagtutuloy-tuloy tayo sa pag-attend sa gawain ng Panginoon, pero dapat tuloy-tuloy pa rin tayo sa Diyos. Amen?
Pagkagising pa lang sa umaga, dapat tuloy-tuloy tayo. Amen? Bakit? Aba, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lamang maliligtas. Kaya kailangan natin maging tuloy-tuloy. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Kahit maraming problema, tuloy-tuloy lang. Kahit maraming pandaya ang kaaway, tuloy-tuloy lang. Ang mga Kristiyano hindi umaayaw. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Kapag ikay Kristiyano na, dahil tinanggap mo si Kristo, nandiyan na sa puso mo. Amen? Naunawaan po ba natin? Kapag tinanggap natin si Jesus Christ, nandiyan na sa puso natin. Amen? Nasa buhay na natin. Involved na sa buhay natin. Kaya walang dahilan para hindi tayo makapagtuloy-tuloy. Hello? Nakakita na ba kayo ng ilog na nilagyan ng sagka para hindi makatuloy yung daloy? O ano mangyayari doon? Magiging stagnant. Hello? Mamamatay yung mga isda doon. Kapag hindi tumuloy-tuloy yung agos. Amen? Tayo Kristiyanong hindi patay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka patay. Buhay na buhay yan, no? Amen po ba? At ang buhay na Kristiyano, abay, nag-iilaw yan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nag-iilaw pa yan. O ano tawag doon? Yung malamlam na yung ilaw. Hello? Si Jesus ang ilaw. Kaya dapat bilang Kristiyano, dapat nagpatuloy tayo nag-iilaw. Hindi yung aandap-andap yung ilaw. Dapat palakas na palakas. Diba? Sino nakakaalam ng Coleman? Yung mga matatanda dyan. Kasi hindi alam ng mga kabataan yung binabombang ganon. Tapos biglang lalakas yung ilaw. Di ba pagka mamamatay na, bubumbay mo lang yun, biglang liliwanag ng pagkaliwanag. Paano liliwanag yun kung hindi tayo nagtutuloy-tuloy sa Diyos? Hindi ko pa nabanggit yung talata. Alam niyo po, ang teksto po natin ay mula sa Isaiah 48:18. Sabi po dyan, if only you had paid attention to my commands, your peace would have been like a river, your well-being like the waves of the sea. Sabi niya, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa'yo. Sino po ito yung mga pinagpapalanan ng Diyos? Financially. Salamat sa mga 5 mag-amen. Para iba may pinagdadaan financial. Pero hindi lang naman yun ang blessing eh. Yes. Hello? Hindi lang yun ang pagpapala na dadaloy sa atin. Amen? Marami kang ang pera. Milyon, bilyon, trilyon, kung ikaw naman, malungkot. Ano kwenta nung ano? Yung parang ayaw mong gastusin yung pera mo. Aba, pinakamalungkot ka na siguro tayo, takot kang maubos ang pera mo. Ano ka? Hello? Nandiyan po ako ba kayo? Sabi, dadaloy. Sabi niya, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Dapat yung ating pagkilala sa Diyos o yung paglilingkod natin sa Panginoon o yung ating panalangin, dapat tuloy-tuloy. Amen? Dapat tuloy-tuloy. At yung 3 na yan, binanggit ko, yun yung pag-uusapan natin. Dapat patuloy natin kikilalanin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Nandyan pa ba kayo? Dapat tuloy-tuloy yung ating panalangin. Amen po ba? At dapat tuloy-tuloy yung ating paglilingkod dahil pag hindi tayo naglingkod, hindi tayo nagtuloy-tuloy sa pananalangin, kapag hindi natin patuloy na kinilala ang Diyos, ang mangyayari po sa atin, mamamatay yung apoy. Hindi dadaloy yung mga pagpapala. Pag namatay na yung apoy, pag hindi tayo nakapagpatuloy, kaya nga maraming walao. Hello? Kanina habang nakaupo ko dito, sabi ko, dati nagkakagulo dyan sa labas Amen? Hindi tayo magkasya. Hello? Kanina may kausap ako, sabi ko, yung mga sasakyan kasi, walang mapagparadahan. Mayayaman ng mga taga-JTG, amen po ba? Paano ka nga naman, saan mo ipaparada yung sasakyan mo pag magdadala ka? Kaya dapat tuloy-tuloy tayo sa ating pananalangin, amen po ba? Tuloy po natin. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. O kaya yung iba dito, nabibigo. Kasi nga, hindi tuloy-tuloy yung paglilingkod, yung faith niya sa Panginoon, putol-putol. So, nangyayari,
yung ating buhay ay hindi makarating doon sa tagumpay. Eh, sabi ng Panginoon, pinagtagumpay na tayo. Sabi ni Daddy Bishop, sabi niya, kasama tayo sa parada ng tagumpay. Amen po ba? Parang di naniniwala yung iba, oh. Amen? Naniniwala po ba kayo kasama tayo sa parada ng tagumpay? Amen po ba? Kaya lang, sabi niya, doon sa talata, tagumpay mo sana yung parang along gumugulong sa dalampasigan. Nakita niyo yung promise ni Lord? Ito medyo nakatwist po kasi yung ating talata. Tuloy-tuloy po yung ating pag- Sana! Diba? Kung sinunod mo lang ang aking mga utos, dapat pagpapalay dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos, dapat ganun eh. Hindi natutuyo yung puso mo, hindi ka nalulungkot kahit may problema. Yun eh. Hello? Tumatawa ka kahit marami kang problema. Eh, yun si Kristo na tinanggap natin eh. Kahit may problema, di ba? Meron tayong Diyos. Dapat tuloy-tuloy yung ating pananampalataya sa mga ganung. Dapat nagle-level up tayo. Amen po ba? Sabihin mo, mag-level up ka na. Hindi na yung katulad ng dati. Kung biniless ka noon, mas lalo pa dapat i-bless ka ngayon ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi tuloy-tuloy na dumadaloy yung biyaya ng Panginoon. Amen? So ngayon, sabi po ng 2 Corinthians 11:12, sabi niya, bilang mga mananampalataya tayo, ano dapat yung ating ginagawa? Dapat, sabi niya, ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon. O sino po dito yung nagpapatuloy sa ginagawa niya ngayon? Amen. Sa negatibo. Hello? Baka nagpapatuloy din tayo sa negatibo. Ang pinag-uusapan natin ay yung sa Diyos. Baka patuloy pa rin tayo sa kasalanan. Buti sana kung hindi sinasadya. Eh, alam mo ng kasalanan, nagpapatuloy ka pa. Hello? Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon. Ano ginagawa ni Paul? Naglilingkod siya sa Panginoon, nagpapalakas ng mga tao. Amen, sumusulat siya sa mga iglesia. Bakit? Upang huwag magkaroon ng katwiran ang mga nanamamalita ng mga naang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Nakukuha niyo po? Para huwag magkaroon ng dahilan yung mga tao nakapaligid sa atin, para hindi sila magkaroon ng dahilan na kung tayo tuloy-tuloy at hindi tayo paputol-putol at nakita ng Diyos yung paghakbang natin papunta doon sa promised land, doon sa divine destiny na inilaan sa atin ng Panginoon, lalo-lalo sa mga kabataan, hindi tayo mapupulaan. Amen? Hindi masasabing ganyan ba ang mga born again? So, patuloy dapat natin ginagawa. Ano ba yung patuloy natin ginagawa? Na dapat sa Panginoon. So, ngayong umagang ito, napakahalaga. Tatlo lamang po pag-uusapan natin. At nabanggit ko kanina, importance of being persistent. Kahalaga ng pagiging tuloy-tuloy sa ating Diyos. Number 1, persistent in knowing God. Patuloy sa pagkilala sa Diyos. Hello? O okay na tayo na, kilala ko na si Lord, siya yung tagapagligtas, siya yung nagbibigay ng biyaya, siya yung tumutulong. Hindi po ganun. Dapat lumalalim tayo sa salita ng Diyos. Amen? Para yung pundasyon natin maging matatag. Hello? Na kahit ano pang danasin natin, kahit ano pang pandaraya ng kaaway, hindi tayo matitinag. Amen? Kasi kilala natin si Lord. Alam po sabi ng Isaiah 46:4-13, ako ang iyong Diyos. Sabi ng Lord. Sabi sa atin, ako ang iyong Diyos. O ano ngayon? Yung iba dyan, sasabihin, ano ngayon kung ikaw ang Diyos? Lalo na yung mga walang Diyos, hindi kami kilala sa Diyos, sasabihin, ano ngayon? O, magpakilala ka sa kapitbahay, ako'y born again na. Ano ngayon? Sasagot sa inyo eh. Hello? Kaya sabi, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Yun ang Diyos natin eh. Sinabi niya, iingatan tayo hanggang sa pumuti ang ating buhok. At kayo tumanda, kayo nilikha ko,
Kaya tungkulin ko na kayo iligtas at tulungan. So, anong tungkulin ng Diyos? Iligtas, at tulungan. Pero pag may mga problema, parang walang Diyos. Kilala mo ba talaga si Lord? Hello! Kapag may mga problema, may mga nangyayari, parang bang tingin natin parang hindi tayo kayang tulungan ng Diyos. Tanungin ko ulit kayo, kilala niyo ba talaga yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Na ang Diyos natin ay tumutulong, nagliligtas. Sabi niya, tungkulin ko na kayo iligtas. Sabi ni Lord, tungkulin ko na kayo hindi mapahamak. Kaya kailangan natin patuloy na kilalanin yung Diyos natin sa buhay natin. I-apply natin, huwag lang natin narinig. Kundi dapat na ito'y na isa pamumuhay natin. Kailan tayo tutulungan ng Lord? Kapag wala tayong problema? Hello? Kailan tayo tutulungan ng Lord? Kaya nga, inaalo ng Lord yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin dahil dapat alam natin na tungkulin niya na tayo iligtas sa ganong kalalagayan at tulungan tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Hello? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya tingnan niyo po, sabi sa verse 5, sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Kasi nga ang tao, parang sa labahin lang, parang ganun lang eh. Tinutulad ang Diyos. Parang isipan ng tao kasi minsan nasa isip natin nasusunod, hindi natin alam yung Diyos natin, hindi natin kilala yung Diyos natin. Kaya sabi Yahweh, saan niyo ako itutulad? Meron ba makakapantay sa akin? Pag sinabi ko meron ba makakapantay sa akin, sa tingin niyo, maaabot ng isipan niyo yun? Maaabot ng isipan natin? Hindi. Ang alam ko lang, siya Diyos na totoo. Siya Diyos na walang imposible. Kasi wala namang papantay. Sa tao may posible, tama? Pero sa Diyos, posible lahat. Hello, may papantay ba sa Kanya? Sabi kanina, wala kang katulad, wala nang hihigit sa iyo. May hihigit pa ba sa Kanya? Ano ba ang hindi kayang gawin ng Diyos? Ano ba ang hindi kayang gawin ng Diyos? Yung magkasala siya. Pero kapag sinabi niya, tutuparin niya yun. Amen? Dati, ang tagal-tagal naman kasi. Ba't ba ang tagal-tagal? Ano ngayon kung ang tagal-tagal? Tinuturo pala sa iyo ng Diyos, maging pasensya ka. Matuto ka maghintay. Kasi, kapag ibinigay sa iyo yung mga dalangin mo, baka makalimutan mo siya. Ba't niya ibibigay? Mahal ka nga niya. Ayan po ba? Sabi niya, sa verse, pinuksan niya ang kanilang sisilan, binuhos sa mga gitong laman, nagtimbang sila ng mga pila, umupa sila sa tagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay iniluhuran nila at sinamba ito. Tingnan niyo, yan ang ginagawa ng tao. Gumagawa ng Diyos-Diyosan sa puso niya, sa isipan niya, gumagawa ng sariling kaalaman, sariling plano sa buhay niya, at hindi niya kinikilala talaga ang Diyos na tumawag sa kanya at pumili sa kanya. Gumagawa ng sariling hakbang, sariling pamamaraan, hindi niya nilalakaran yung Diyos na tumawag sa kanya. Hello, naiintindihan po ba? Baka po tayo, mga 2 oras tayo dito. Mapakahaba po nito. So nakita nyo, niluluran. Minsan pera. Diyos-Diyosan yun. Kung pa mas mahalaga sa'yo pera, kaysa sa Diyos, mag-isip-isip ka. Ang Diyos ang nagpo-provide ng pera. Hello? May tinanong ko kahapon, tinatanong ko pa lang, hindi makasagot. Sabi ko, kaya bang iwanan ang trabaho mo para sa Panginoon? Hindi siya makasagot. Tinatanong ko pa lang. Kasi kaya ko po tinatanong yan, tinitingnan lang ng Diyos yung puso mo kung hanggang saan mo siya kayang, kung gaano mo siya kakilala. Ang sabi ng Lord, ipoprovide ko lahat ng pangangailangan nyo.
Ano ka? Kaya sabi ko na lang, baka gusto mo, wala na si Lord sa'yo, wala pa yung trabaho mo. O, mamili po kayo. Mamili tayo. Hindi ko po sinasabing umalis kayo sa trabaho. Ang tinatanong lang po natin, ang tinatanong tayo ng Diyos, anak, kaya mo ba, katulad ng lalaki, nagawa na daw niya lahat, tapos sasabihin, ibenta niya yung mga ariran, hindi niya, kasi hindi, ang totoo, hindi natin kayang sumunod sa Diyos. Kasi dahil hindi natin kilalang lubusan ang Diyos, amen po ba? Kung kilala natin ang Diyos, hindi po tayo matatakot, amen po ba? Amen. Hindi tayo mag-aalinlangan, amen po ba? Hello! So sabihin mo sa katin mo, kilalanin mong lubusan ang Diyos sa buhay mo. Verse 7, pinapasan nila ito para ilibot sa ibang nagatinan nyo. Pinangangalandakan mo pa. Sabi mo, born again ka, pero hindi naman makita sa'yo yung pagiging born again. Kilala mo ba talaga si Lord? Tinanggap mo ba talaga si Lord? Hello? Masakit talaga yung preaching yata, no? Tuloy-tuloy eh. Pagkatapos ibabalik sa kanyang lalagyan. Di ba nakita nyo? Ganito tayo dati, pero pinalaya tayo ng Panginoon. Sabi niya, mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Kilala niyo ba talaga si Lord? Ang Diyos natin ay tumutugon sa ating mga panalangin. Amen po ba? Nagpapagaling. Amen po ba? Hindi yung pag kinakausap po, hindi naman sumasagot. Pinapasan mo pa. Kilala, hello mga kabataan. Kilala niyo ba talaga si Lord? Kilala ba talaga natin si Lord na ating pinaglilingkuran? Sabi diyan, dalanginan man, ito hindi makasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. O, di ba, iba pupunta pa ng Quiapo, pupunta pa ng Baclaran, luluhod mula sa pintuang gano'n. Opo, naranasan ko po yun. Noon, nalibot ko din po ang mga simbahan. Kaya lang, sa titingnan ko yung, ito ba yung Diyos ko na sinasamba? Hello? Ano pa lang yan? Ribulto pa lang yan. Paano yung mga Diyos-Diyosan na taglay-taglay ng mga tao, kahit maging Kristiyano? Yung pinipili niya yung mas gusto niya kaysa sa gusto ng Lord. Mas pinipili niya yung schedule niya kaysa yung schedule ng Lord. Mas pinipili niya yung mga bagay na makamundo kaysa sa Diyos. Hello? Di ba Diyos-Diyosan yun? Pero kung kilala natin ang Diyos, hindi natin pipiliin. Wala yan. Alokin ka man ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Kung ikapapahamak man ang iyong kaluluwa, pipiliin mo ba yun? Kung kilala mo si Lord. Amen. Nandiyan po ba kayo? Hindi po masama ang kayamanan. Hindi po masama ang pera. Pero kung ito ang makapaglalayo sa atin sa Diyos, parang awa nyo na. Walang kwenta lahat yan. Dahil pagdating ng panahon na tayo humarap sa Diyos, at tayo napunta ng impyerno, sasabihin nyo, wala palang kwenta lahat ng kapangyarihan, wala pa kasikatan, wala palang kwenta yung mga pera na yan. Hello? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe katapang ni Lord, ano? Ito ang iyong tandaan, mga makasalanan. Ang bagay na ito'y alalahanin ninyo. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Tandaan ninyo, mga makasalanan, ang bagay na ito'y alalahanin. Huwag na tayong magtuloy-tuloy doon sa mga hindi kinalulugdan ng Diyos. Sabi sa verse 9, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Nung tinanggap natin si Lord, masayang-masaya tayo. Masiglang-masigla tayo. At ang sabi natin na emosyon tayo, maglilingkod ako. Susunod ako. Ano, mainit tayo, ganyan eh. Hello? Pero nung tumagal, hindi na nakapagpatuloy. Basta pupunta na lang ang church, tapos uuwi, simba uwi. Amen? Amen po ba? So sabi niya, alalahanin niyo mga nakanapayar, iyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay walang ibang Diyos. Hello? Wala pong ibang Diyos, kundi ang Diyos natin pinaglilingkuran. Sabi sa verse 10, pinagtibay pa niya.
Sa simula pa, itinakda ko na at aking inihaya kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Nakakilala ka na sa Panginoon. Kinilala mo na si Lord. Anong kailangan lang natin? Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayong palaguin yung ating relasyon sa Panginoon. Magpatuloy tayong palaguin yung pagkilala natin. Lumalim yung ating pagkakakilala sa Panginoon. Hindi po nagkakamali ang Diyos sa pagtawag sa inyo. Kahit bata pa yan. Naalala ko po yung mga anak ko. Nung kami nasa Bulacan, ililiit niyan, dala-dala ng kanyang nalay. Dala ko nasa kama. Pero asa na sila ngayon? Ba? Di ba naglilingkod silang lahat? Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Kasi plano niya yun. Amen po ba? At yung plano ng Diyos, mangyayari yun. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, magaganap. Sabi niya, magaganap ang lahat ng bala ko. Hello? Ang vision ni Daddy, magsimula pa, buong pamilyang naglilingkod. Amen? At dahil yun ang lagi kong prayer sa bawat pamilya na nandito, siyempre galit na galit ang kaaway, talagang pagbababagin kayo, pag-aaway-awayin kayo, magkakaiba-iba ang inyong pananaw. Pero hindi mangyayari yun. Amen po ba? Kasi meron tayong Diyos na tinanggap. Meron tayong Kristo na sa puso. Maliban na lang kung wala na sa iyo si Kristo. Hello! Nandiyan po ba kayo? Kaya yung mga kabataan dito, kung hindi nyo kasama yung mga anak, pinag-pray natin sa Panginoon yan. Bago pa lang ako naglilingkod, pinag-pray na buong pamilya naglilingkod. At ilan po yung mga pamilya natin sa Bulacan, buong pamilya na sila. Dito, ilan natin ito yung pamilya na naglilingkod dito. Hello? Hindi lang yung basta nangyayari. Yun yung dinadalangin natin. At hindi tayo ang magkukumbisi sa kanila. Ang magkukumbisi sa kanila, yung banal na espiritu na tinanggap natin sa Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos na tinanggap natin. Hello? Nandiyan po ba kayo? So mga kapatid, sabi niya, magaganap lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Kaya kayo mga masuwayin, o hindi, aanihin. Nagagalit ba tayo? Hindi, mahal natin sila. Mahal natin sila. Naiintindihan natin sila na minsan talaga nadadaya ng kaaway kasi nga hindi nagpatuloy na patuloy na kilalanin yung katwiran ng Diyos, yung katotohanan na sinasabi ng banal na salita. Hello, pasensya na po, nangangaral po ako ngayon, nagse-sermon po ako ngayon. Dahil gusto ng Diyos na tayo makalakad, makapagpatuloy sa ating paglilingkod. Hello? So, may tinawag na akong mandirigma sa sila darating na parang ibang mandaragin at isa ko ang lahat kong balak at ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Kaya nga may kaaway eh. Hello? Tatakitin ka. Kaya sabi naman niya, maging mapagbantay tayo. Dapat meron tayong spiritual discernment. Amen? Hindi lahat ng bumubulong sa iyo, mula sa Diyos. Kaya napakasimpleng example, kapag ang bumubulong sa iyo pahiwalay, pasira ng relasyon, abay hindi sa Diyos yun. Amen? Kaya, i-rebuke niyo po. Hello? Amen? Amen po ba? Sabi ng verse 12, makinig kayo sa akin, mga taong suwain. Kayo naniniwala ang malayo pa ang tagumpay. Sino ba sabi? Malayo na tagumpay. Sabihin mo nga sa katabi mo, tagumpay ka na eh. Bakit? Napagtagumpay na ng Lord yung krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya nga sabi sa atin, we are more than conqueror. Si Jesus, mananagumpay. Pero sabi niya, tayo bilang mga tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, kumilala sa Diyos, nakakilala sa Panginoon, we are more than conqueror. Higit pa tayo sa mananagumpay. Sabi mo sa katabi mo, higit ka pa sa mananagumpay. Huwag mo lang hayaan ang kaaway, dadayain ka. Wala namang kapangyarihan yung kaaway, kundi mandaya yan. Sabi po sa verse 13, yung ginamit nating talata, malapit na ang araw ng pagtatagumpay. Tayo nga nagtagumpay na. Kasi nga si Jesus Christ yan eh. Ang pagliligtas ko hindi na magtatagal. Ililigtas ko ang Israel at doon ko bibigyan ng karangalan ang bayang Israel.
Sabihin mo nga sa katabi mo, may karangalang naghihintay sa atin. Amen? Amen po ba? Merong karangalang naghihintay sa atin. Meron tayong putong ng corona pagdating natin sa langit. Pero dito pa lang, may karangalan eh. Pag nakita ng Diyos, nakita ng mga tao na kapaligid sa atin, ikaw ay nag-iilaw. Dahil nag-iilaw ka. Bakit? Kasi meron kang Kristo tinanggap. Makikita sa buhay mo ngayon, eh di karangalan. Itong taong ito, grabe. Dating chismosa, ngayon mas chismosa na i-chismis si Lord sa buhay niya. Amen? Amen po ba? At hindi lang individual. Alam niyo po, panalangin lagi din natin sa church. Lord, ikaw ang makita sa iglesia, sa iyong mga anak. Kasi pag nag-iilaw ang buong iglesia, halos hindi mo na nga kailangan mag-share ng Word of God. Hello? Kasi nag-share ka na sa pamamagitan ng buhay mo, amen? Nakita ng mga tao na talagang ito'y sa Diyos nagmula. Kaya, tingnan niyo po ito pag kami pandaraya, nahihirapan tayong makapagpatuloy, na patuloy natin kilalangin ng Diyos. Sabi niya, ngunit tayo sa Diyos. Kasi dinadayangat lang tayo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tayo sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Sabi mo sa taga CGCF, JTJ, nakikinig sa Diyos. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Meron ba dito hindi nakikinig sa atin? Ng mga kapatiran natin? Yung pasaway ba? Ang sabi ng Bible, ang linaw. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit, hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Hello? So tayo nakikinig tayo. Nagkakaisa tayo. Kasi we are family. Amen po ba? Ano yung apat? We are family. We grow together. We love God. And we reach the world. Amen? Kaya, sino man na taga CGCF, yan po yung ating laging sinasabi at lagi natin nakikita. Hello? Pamilya po tayo, kaya, ngayon kung iba yung kanyang ginagawa kaysa sa ginagawa ko, kung hindi naman masama para sa harapan ng Panginoon. Ngayon? Halimbawa, nanonood siya ng basketball. Ako'y pimpong. Mag-aaway ba tayo? Mga example lang po yan. Kung sinabi ng Diyos, bumaba yung vision na ibinigay sa ating mga leader, sabi natin, magpapatayo tayo ng sarili nating church. Bibili tayo ng lupa. Kukontra ka ba? Hello? Paano pa? Dati wala akong pera eh. Meron! Di ba sabi, if you believe, you will receive. Kita nyo, kilala ba talaga natin si Lord? Amen. Ngayon pa lang, imposible. Ito po pag nananalangin ko, Lord, ipapahiya mo ba ako yung lingkod? Di ba sabi mo maging tapat ako sa iyo? Ibigay ko ng buong buhay ko. Ipapahiya mo ba yung lingkod? Tingin nyo, ipapahiya ni Lord? Dagdagan natin. Di ba, nangako ka na hindi mo kami pagkukulangin? Kilala kasi natin si Lord eh. At dito sa taga CJCF, alam ko, kilala nyo na ang Panginoon. Na ang Diyos natin ay hindi nagkukulang. Kaya, sabi dito, kilala natin si Lord eh. Alam natin yung katotohanan. Alam natin ang kasinungalingan. At ang prinsipe ng kasinungalingan, sino? Satanas. Minsan yung prinsipe ng kasinungalingan ng ating pinangyayari sa ating mga buhay. Sabi ni Lord, mayaman ka. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Hindi mo nga tinanong kung saan ka mayaman eh. Lagi kasi nasa isip natin, pera eh. Hindi. Mayaman tayo dahil anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Package din po yun, lahat. Walang iba. Lahat. Kaya sa verse
7, ang sabi po, mga minamahal, napakahalaga sa atin. Kung kinikilala natin si Lord at kilala natin si Lord, sabi po sa verse 7, mga minamahal, mag-ibagan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Mga kapatid, kalimutan natin po yung mga tampuhan. Kalimutan natin yung mga nakaraan. Hindi po sa Diyos yan. Amen? Sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig. Ulitin ko po yung talata. Maganda po yung talata, mga minamahal. At ito po yung gustong mangyari ng Diyos sa bawat sa atin. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. O sino dito? Taas po ang kamay ng anak ng Diyos. Amen. Ayun, hindi natin tinaas yung iba. Hindi nagtaas na tayo iba. At kumikilala sa Diyos. Kilala niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. At kung kilala natin ang Lord, at kung tayo nasa Diyos, nag-aalinlangan ang isipan mo. Ano sabi ng Isaiah 41? Sabi na, ako'y sasayo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungang iingatan at ililigtas ka. Kasi yung pandaraya ng kaaway, grabe yan sa isipan ng tao. Kaya kung tayo man ay dinadaya ng kaaway, sabi niya, ako'y sasayo. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-anilangan. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Amen? Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas ka. Amen? So, knowing persistent in knowing God. Pangalawa po, sorry po pinapindot po ako iba. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa po, persistent to knowing the power of prayer. Patuloy sa pag-alam sa kapangyarihan ng panalangin. O sino po ito yung alam niya yung kapangyarihan ng pananalangin. Amen? Salamat po sa ilang nag-amen. Siguro yun lang po talaga nananalangin. Yung iba hindi nananalangin. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? So, kailangan po nating maunawaan, maintindihan na kailangan nating patuloy na manalangin at alamin ang kapangyarihan ng pananalangin. Sino nakakakilala doon sa 12 years na dinudugo? Luke 8:43-48. Hindi ko na po babasahin ng buo yan. So, when you persistently pray and fast, it brings you to a place where God moves powerfully in your life. Kapag daw po tayo patuloy na nanalangin at nag-aayuno, dinadala ka nito sa isang lugar kung saan ang makapangyarihan kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Hello, ulitin ko po. Kapag patuloy po tayo nanalangin at nag-aayuno, dinadala po tayo sa isang lugar kung saan na kumikilos ang Diyos na makapangyarihan sa ating mga buhay. Hello, naniniwala po kayo doon? Tingnan niyo po yung babae. Ang babae tumanggap ng kagalingan nang siya ay sumiksik na hinabol si Jesus. Pag nananalangin po ba tayo, sinisik pa talaga natin yung presence ni God? Pinipilit pa natin na makarating. Yung babae kasi, siksikan eh. Siguro, kung titingnan niyo po yung babae na 12 years na dinudugo, siguro putlang-putla na yun, payat na payat. Sino ba yung payat dito? Makatingin niya nung isang pinakapayat dito? Wala dito yung isang payat na nasa Bulacan eh. Para alam, umaamin payat dito ha. Si Ma'am Regent, tatayo, payat yan eh. Ayan. Joke lang po yun, joke lang. Nakita nyo?
nagsusumiksik siya na habulin si Jesus. Hello? Tayo naman dapat, sa ating panalangin ng Panginoon, dapat magsumiksik tayo na maranasan yung presensya ng Diyos. Lalong-lalo na kung meron tayong mga ipinapanalangin na mga mahal sa buhay, lalong-lalo na meron tayong mga hinihingi sa Lord, kailangan natin magsumiksik. Hello? Kung may karamdaman ka, dahil karamdaman yan, may sakit ka, wala nang kagalingan, naubos na nga yung kayamanan ng babae. Pero hindi siya napagod, nagtuloy-tuloy siya. Amen? Na makakita na magpapagaling sa kanya at nakita niya ang Panginoon, nabalitaan niya ang ating Panginoong Jesucristo at gano'ng kahirap na makapagsiksikan sa napakaraming tao tapos may sakit ka pa ng 12 taon pero hindi niya inalintana yon kasi gusto niya ng kagalingan. So ngayon, sino dito yung gusto ng kagalingan? Kung meron man kayong pinataglay na karamdaman, yung puso nyo na nasaktan, yung laging pagka nagpipreach dito yung mga preacher natin, parang pinatatamaan ako dito, masama na ang loob kay daddy. Kasi pinatatamaan ako, parang alam na alam niya buhay ko. Nagdamdam kay daddy. Hello, wala pong, sabihin mo nga sa katabi mo, walang personalan dito. Kasi isang araw, haharap po tayo sa Diyos. Kaya nga, kailangan nating maintindihan na kailangan nating magpatuloy sa ating panalangin, sa pag-aayuno, para matanggap natin. Kung ikaw hindi mo matanggap yung pastor mo dito na gwapo, o manalangin ka sa Lord, ilagay mo sa aming puso na gwapo talaga siya. Hindi pa ako nangalang yung kwento para makita nyo yung kahalagahan ng pananalangin. Hello? Yung asawa nyo gusto nyo magbago. Yung anak nyo gusto nyo magbago. Iluhod nyo sa Panginoon. Hello, kilala naman natin, Lord. Kaya niyang gawin yun. Eh yun pala, hindi tayo lumuluhod. Katulad ng hindi tayo nagsusumiksik sa Panginoon. Lumalakad tayo sa sarili natin na karunungan. Hello? Hinabol si Jesus kung nagsusumiksik. Pangalawa po, when you persistently pray and fast, it causes God to fill your need. Kapag patuloy kang nagdarasal at nag-ayuno, umaabot sa Diyos ang inyong matinding pangangailangan. Kita nyo? Hello? Nandiyan po ba kayo? Umaabot sa Diyos yung ating matinding kailangan. Ano ba yung kailangan mo? Kailangan mo lang na magpatuloy, maintindihan mo na yung pananalangin at pag-aayuno makikita ng Diyos na totoo yan sa puso mo. Nananampalataya ka, naniniwala ka. Tingnan niyo po, nakatalikod pa si Lord dito. Hinawakan na ngayon daydayan ng kanyang damit. Sabi niya, gaya ng naramdaman niya ang paghipon ng babae na nangangailangan ng pagpapaling kahit sa gitna ng napakaraming tao. Sa tingin mo, sa dami ng tao, malalaman pa doon na ng Diyos kung sino yung humulpo sa kanya? Alam niya na may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Dahil doon sa eagerness ng babae na mahipo yung kanyang laylayan. So nakita niyo, kaya nga, lumingo siya. Nakita niyo, sa pamamagitan ng ating panalangin pag-aayuno, tumutugon ng Lord sa atin. Hello? Dahil sa pananampalataya natin. Kaya, nung may lumabas na kapangyarihan, lumingo siya. Sino may po sa akin? Sabi ng mga pilosopong mga alagad, Lord, alam mo naman, siksikan dito. O, di ba, pag nagsisiksikan ba, hindi ba, nagkakadikit-dikitan yan? O, isa lang ang ibig sabihin yan, alam ng Diyos yung ating pangangailangan. Hello? Kahit natutulog ka, alam ng Diyos. Ala kayo sasahin kita bukas, alam ng Lord yan. Ang tanong, tuloy-tuloy ba yung ating panalangin at pagkilala sa Kanya? At yung tuloy-tuloy na panalangin na kaya niyang ibigay anumang bagay na ating hinihingi sa Kanya. When you persistently pray and fast, it breaks the forces of resistance that have been operating in your life. Kapag excuse me po.
Kapag patuloy ka nagdarasal at tagayo, sinisira nito ang mga puwersa ng paglaban na kumikilos sa iyong buhay. Ano ba yung puwersa na kumikilos sa iyong buhay? Ano ba yung sa tingin natin na ginagawa ng kaaway sa atin para sirain yung ating pananampalataya? Para hindi mapulpil yung ating desire at magawa ng Lord yung gusto niyang gawin sa ating mga buhay. Yung dahil sa pagputol-putol ng ating pananalangin, pagputol-putol ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nagtatagal yung ating mga dalangin. Amen? Hindi matugon-tugon ng Lord kasi hindi tayo nagpapatuloy ng totoo sa ating puso, ng totoo sa ating buhay. Palakpakan natin ang parang. Ang babae dinudugo sa loob ng maraming to ng walang ginhawa, ngunit ang kanyang pagpupursige ay nalagpasan ang mga puwersa ng paglaban sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang pagpupursige. Gaano sa puso natin na gusto nating kilalanin ang Diyos sa ating buhay? Gaano tayo nagpupursige? Gaano tayo kapursige na sa bawat pagluhod natin ay maranasan natin ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Na masagot ng Lord yung ating mga dalangin. Hindi pa nangyayari, pero sinagot na ng Lord habang ikay nananalangin. Malinaw na nagsalita ang Diyos, anak, paghintay ka lang. Anak, sa susunod. Anak, hindi pwede sa inyo yan. Mangyayari lamang po yan. Kapag tayo nagpursige, kapag pinilit natin maranasan ang presensya ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos na tinagap natin nung tanggapin natin na ating Panginoon Jesus. And last, persistent in serving God. Amen. Kailangan maging tuloy-tuloy yung ating paglilingkod. Hindi dapat putol-putol. Pero mo ang nakakalungkot, ano? Yung naglilingkod na siya, tapos nawala. Okay lang naman na, yung medyo nanghihina ka. Pero ito ibig sabihin nun, hihinto ka. Hello? Kailangan po natin ito na pagpatuloy yung ating paglilingkod kasi manghihina tayo. Diyan po ba kayo? Manghihina tayo at pwede tayong madaya ng kaaway. Ba't marami pong uri ng paglilingkod? Yung iba kasi nag-iisip, pag naglingkod ka, magpo-full time ka na, iiwanan mo na yung trabaho mo. Hindi po yun. Sige, ilingap niyo po yung mga mata niyo. Ilan ang bakating, upuan. Sa labas. Di ba maraming nawawala? Para si Sisa. Para si Sisa. Crispin! Basilio! Okay. Nawawala na sa church. Tapos wala pa tayong ginagawa. Ay, hindi. Trabaho nila pastor yan. Hello! Lahat po tayo tinawag ng Panginoon. Hello? Hindi po, ibig sabihin na maglilingkod ka sa Panginoon ay full time. Nag-abot ka ng isang basong tubig, nakapaglingkod ka na sa Panginoon. Hello? Tapos ikaw, kasi spirit-filled ka. Yung isang kapatira natin, wala na pala isasaing. Gumala ka ngayon, dinala mo ng 1 kilong bigas. Hello? Hindi siya nagsabi. Paglilingkod po yun. Eh, minsan ganito. Nagsabi na, sis, talaga po, wala po kami isasaing eh. Sikari ka dito, pag-pray kita. Aba, dapat, may isang bulto yung bigas mo, bigyan mo naman kahit kalahating kilo o 1 kilo. Hello? Gamit po ba, nandiyan po ba? Yun po yung uri ng paglilingkod. Hindi lamang po itong tumatayo dito, hindi po yan ang paglilingkod. Tumatayo dito, hindi yan. At totoong paglilingkod, yun dyan po tayo sa labas. Nagbabahagi ng salita ng Diyos. Nakikita yung liwanag sa ating mga buhay. Yan po yung tunay na paglilingkod. Hello? So sabi niya,
Sabi niya po sa Colossians 3:23-24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon, kaya naglilingkod at hindi sa tao. Nakita nyo, kailangan nating magpatuloy na maglingkod sa Diyos ng buong puso. Na hindi natin ginagawa yun dahil gusto nating humanga sa atin yung ating kapatid. Kundi ginagawa natin yun dahil sa Panginoon. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Amen? At nanahimik ang buong kongregasyon. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Maganda yun, nasasaktan tayo. Hello? Kumusta po kayo? Kasi kung ginagawa naman natin yan, amen! Pinagmamalaki natin yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga, sabi niya ni Paul sa mga tiga ko, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kami po, kung sa tao po kami nakatingin, hindi na po kami makapaglilingkod. Maniwala po kayo. May mga tao pa nga na sinasaksak sa talikuran. May nagsabi pa nga sa akin, bobo raw ako, di raw ako marunong mag-English. Diyos ko. Yung pinakamamahal ko doon sa Bulacan, pastor po ako, nilagay ng Lord. Kung kailang naniniwala na ako, ako'y talagang tinawag ng Lord, sasabihin niya, pinipersecute ko daw siya. Sakit ano? Kung sa tao lang ako titingin. Hello? Pero salamat sa Panginoon dito sa Cavite, walang ganun. Sabi mo sa katabi mo, di ba wala? Amen? May mga nangyayari, pero hindi yun totoo. Pandaraya lahat ng kaaway yun. At actually, mahal natin ang isa't isa, di ba? Sino rito yung hindi mahal ang isa't isa? Tingnan nyo, walang nagmamahal dito sa isa't isa. Walang taas ng kamay. Di ba mahal natin ang isa't isa? Amen. Pamilya kaya tayo, amen? Pamilya tayo ng Diyos. Kapag hindi mo minahal yung katabi mo, wala si Kristo sa buhay mo. Sakit, ano? Yun ang totoo. Amen? Kapag si Kristo, hindi talaga nananatin sa buhay mo, hindi ka talaga magmamahal ng totoo. Amen? Hindi ka rin makapaglilingkod ng totoo. Hello? Nandiyan po ba kayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po. Sabi naman ng salita ng Diyos, magkabilet tayo, may tinatamaan din pala ako. Kasi minsan, pag nai-emotion tayo, gano'n naman talaga eh. Pero buti na lang, may spiritual heart. May physical heart, may spiritual heart. Hindi dapat yung physical heart ang mga pangyayari, kundi yung spiritual heart na tinanggap natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ano man ang ginagawa natin, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Diyos, sa Panginoon, kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sabi po natin, sapagkat si Kristo, ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa iyo. Nakita nyo? Hindi naman yung kapitbahay mo magbibigay ng gantimpala mapatayin ka lang, okay na yun. Dito lang sa lupa yun. Pero wag mo siyang tulungan minsan. Aba, yan, ang damot-damot to. Ano kagad eh. Amen? Kaya nga yung sinasabi ng kasabi ng mga matatanda. Kahit nang pakainin mo na isang buong baka, walang kwenta lahat yun. Sa mga unbeliever po yun. Amen? Pero sa ating mga Kristyano, tingnan mo yung katabi, bungitian mo. Kapatid natin yan eh. Pamilya natin yan. Amen po ba? So, kung maglilingkod lang din tayo, hindi maglingkod tayo sa una sa mga kapatiran. Amen? Hindi naman lahat ng kapatid natin magkakapantay ng level of faith. Hindi lahat ng kapatid natin level ng ating kabuhayan. Kung nakakariwasa ka, hindi. Tulungan mo yung medyo kinakapos. Amen po ba? Amen po ba? O, hindi ako tingnan ha. Hindi ako naghahawak ng budget dito sa amin. Lahat, kay mami yan. School, kahit sa church. Siya yan, lahat. Taga-audit lang ako, taga-tingin lang ako. Di ba na? Sa Diyos tayo naglilingkod. Amen? Pero gantimpala, sabi mo sa katabi may gantimpala eh. Kaya sarap-sarap maglingkod eh, ano? At hindi lamang sa langit yung gantimpala.
Dito sa lupa, mayroon na tayong gantimpala. Timo, nakinig ka sa Lord, kinilala mo ang Panginoon, lumalim ka sa relasyon sa Panginoon, nanalangin ka, o ikaw dalaga, binata ka, nanalangin ka, masidi ang iyong pananalangin, na ito na ba Lord talaga? Ito na ba talaga Lord? O, hindi ka magkakamali, hindi ka iiyak. Kasi tama ang simula. Hello, pinanalangin mo. Pinanalangin mo, sinagot ka, yan na nga. Tapos pagdating kay pastor, ay hindi iyan. Baka iba yung narinig mong tinig. Amen? Pero pag sinabi mo, look, dati, ito yung nanalangin ako, itong taong ito ang binibigay sa akin ng Panginoon. Siyempre, sige anak, sandali lang, pagpipray ko din. Anak, isa na nga, isa na nga, isa na nga. Yun po yun. Amen? Pero minsan talaga, yung mga kabataan natin, matitigas talaga ulo. Kahit malinaw namin yan, binasa mo na napakaraming talata sa Bible. Hindi, dati, magbabago yan. Dadaling ko sa church. Hindi, raka. Kaya lang pupunta sa church yan, dahil crush ka rin yan. Doon ka na sa ano? Sa malagunang Kristiyano. So may gantimpala po sa paglilingkod. Hello? Nandiyan po ba kayo? 1 Timothy 3:13, ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay ginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Nakita niyo po, ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay ginagalang ng mga tao. Amen? Kita niyo mga pastor, galang na galang ang mga politika. Mga taong matataas ang pinag-aralan sa mga pastor. Yung pastor na iba, grade 2 lang. Grade 6. Nilalang lang natin, no? Ganon. Kasi nga, naglilingkod ng tapat eh. Hello? Sinabi ng Bible eh. Amen? Kaya tayo, bilang pamilya na CGC, pag naglingkod ka ng tapat, pakikilalanin ka din ng tao. At naglilingkod ka sa simula, at hindi ka lang mananatili doon sa ganung paglilingkod, kundi unti-unti ay itataas ka ng Panginoon. Diba? Si Lord ang nagpo-promote, hindi yung sarili natin. Ang promotion ay hindi hinihingi. Pinagtatrabahuhan po yan. At ang trabaho at ang unang-unang titingnan ng promotion, lalo na sa gawa, sa ganitong paglilingkod, puso ang puhunan. Kapag hindi ka marunong magpasakop, kapag hindi ka marunong makinig, kapag hindi ka kumikilala, sa paningin mo, ipopromote ka dito. Hello? May pagkaganon, so manunuwag ka talaga. Amen? So, ang totoong naglilingkod, kailangan makita sa atin yung katapatan doon sa tungkulin. Ay ginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Hello? Baka ma-misinterpret niyo po yan kasi may mga iba, yung katotohanan kasi pag pinahayag mo, yung iba, hindi nila tinatanggap yung katotohanan. Kasi nga, sila yung Diyos ng kanilang sarili. Hello? Pero tayo, taga CGCF, walang ganyan. Sabi mo sa atin mo, wala dito sa CGCF. Amen? Amen po ba? Lahat tayo tapat sa tungkulin na ibinigay sa atin. Sabi po ng 1 Timothy 6:17-19, ituro mo sa mayayaman, tingnan niyo po itong halimbawa na to. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas. Kita niyo, yung mayayaman, mapagmataas pala. Pero dito, yung mayayaman dito, hindi mapagmataas. Amen? Kasi nga, nananaig si Kristo sa buhay nila. At huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. Kasi kapag tayo umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masagana nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan upang tayo masiyahan. Dapat, kay Lord lang tayo umaasa. Dapat, si Lord lang lahat ang sinasabi natin, siya yung nagbibigay ng masagana sa lahat ng ating pangailangan upang tayo masiyahan. Kaya kahit mayaman ng tao, hindi nasisiyahan eh. Pero tayo, simple lang buhay natin, masaya tayo. Amen? Nandiyan po ba kayo? Tingnan niyo yung mga tao na nakatingin doon sa kayamanan. Sa kayamanan. Oh, 'di ba? Masama ang kanilang mga kaisipan, masama yung kanilang, parang naiinggit pa sa kanyang kapwa. Ikaw ba? Tapos, may tanong lang po ako, no? Pag ba pinagpapala yung kapatid mo, hindi ka ba natutuwa?
Matuwa po tayo. Kapatid po natin siya. O sige, salamat na lang, biological. Kapag ba binibless ng yung kapatid mo na yumaman siya, naging milyonaryo siya, trilyonaryo siya, hindi ka ba natutuwa? Eh pagka ganito, may inggit ka, ganito sasabihin mo. Masama naman ugali niya. Hindi mo naman magbigay. Baka ikaw yung masama ang ugali. Kasi kung hindi ka masama ang ugali, sobra-sobra pera nun, lalo't Kristiyano, sobra-sobra pera, alam ka naman hindi ka niya i-bless. Hello? Eh, hindi ka lumalapit kasi masama ang chinichismis mo siya. Ano, nandiyan po ba kayo? Ba't ba tayo doon napunta? Ay, mayaman pala. Yan. Sukalin pa yung mga mahihirap, siya pang naging mapagmataas. Mangmang sa Diyos. Yun po yung mahirap, naglabanggit ko po, mangmang sa Diyos. Yung mapagmataas. Hello? Verse 18, turuan mo sila gumawa ng mabuti at pagpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Nakita nyo, tayo bilang mga mananampalataya, tungkulin po natin na turuan sila na gumawa ng mabuti at pagpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Paano natin yan? Eh di maglilingkod tayo sa Panginoon, ipapakilala natin si Lord na tinanggap natin sa kanila. Sa gayon, sabi ng verse 19, sa gayon, makapag-iipok sila para sa matatag na hinaharap at makamtan nila ang tunay na buhay. Kapatid sa umagang ito, gusto mo bang mapahama kayo mga mahal ko sa buhay? Dapat magtuloy-tuloy tayo. Kung dati ka nagpa-Bible study, balikan mo kung hindi ka na nakapag-Bible study. Mag-evangelistic na mag-isa. Maghanap ka na, Bible study, ganun lang naman yung tuloy-tuloy lang. Alam niyo, ito ito experience ng mga lingkod ng Panginoon. Kami, dumadanas din ng pangihina. Pero hindi kami humihinto. Tuloy-tuloy kami. Pag may Bible study, pupunta kami ng Bible study. At habang tuturo kami ng Bible study, alam niyo ba? Lumalakas. Amen? Lumalakas na yung tinuturuan mo. Nagkakaroon ng pag-asa. Ikaw din sa sarili mo, lumalakas ka. Kaya kailangan natin magpatuloy sa ating mga ginagawa. Amen? Na nakatuon sa Diyos. Focus on the things above. Amen? Napaho pa kayo? Sa gayon, makapag-impos sila para sa matatang nangarap at pakamtan nila ang tunay na buhay. Hello? Ngayon, mga kapatid, sabi ng Lord, magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo, na patuloy natin kilalanin sa mas malalim na pagkilala sa buhay natin. Nasa na po ba tayo, level ng pagkakakilala sa Panginoon? Kumusta na po ang ating mga prayer? Naalala ko po yung kwento doon nung bago-bago pala na Kristiyano. Nung marap sa Panginoon, yung isa. Lord, ano ginawa mo doon sa lupa? Nag-evangelism po ako. Nag-evangelism po ako. O ikaw, ano ginawa mo sa lupa? Ako po'y naging tagapagpuro ng mga Bible study. Yung isa, sa likod. O ikaw, ano ginawa mo na sa lupa? Wala po. Sabi niya, wala po. Pero piling po ako taga-upo. Kaya pala may kalilipit niya. Nakaupo lang na nakaupo. Pero alam niyo, hindi tayo tinawag sa ganun. Nauupo lang sa upuan na yan. Makikinig. Hindi po tayo pwedeng tagapagkinig habang buhay. Kain lang ng kain. Sino rito ang kumakain ng pagkain araw-araw at hindi siya tumutuloy? Nagpupunta ng siya. Taas ang kamay. Wala. So, kailangan natin ilabas yun. Kung ano yung mga narinig natin, ano yung natutunan natin,
ano man yung ginagawa natin para sa Panginoon, dapat pinamamalita rin natin. At ang gagawa nun, tayo, ang nagsasabi na tayo mga anak ng Diyos. Tayo, ang nagsasabi na tayo pinili ng Diyos. So, kailangan natin magpatuloy. Kailangan natin magpalago. Kailangan natin, hindi tayo pwedeng manatili na lang na walang ginagawa para sa Panginoon. Lahat po na yan, ang ginagawa natin ngayon, natural lang yan. Tatrabaho tayo, masweldo tayo, nagpapaaral tayo, lahat yan. Pero dapat, yung isang bagay na ito, kung natin kakalimutan, yung magpagamit tayo sa Panginoon. Yung ating oras na libre, bigyan natin sa Panginoon. Kung ba, sa loob ng trabaho, hindi mag-share. Hindi lang naman yan. Sa loob na eskwela, mag-share ka. Kailangan natin magpatuloy. Kaya nga nakarating ang gospel sa atin kasi may mga naunang nagpatuloy eh. Eh, po ba, nandyan pa ba kayo? Eh, paano na lang kung hindi pa dumating ang Panginoon at mga 5,000 years pa or 4,000 years pa ang itagal ng mundo. Paano na lang yung mga ating kaapu-apuhan? Kung sa panahon natin, sa generation natin, ay titigil ang kanyang mga anak. Maaaring may nagpatuloy, pero yung katotohanan, at yung matatapatan. Kasi marami na pong lumalabas. Marami na pong nangyayari. Ang mahalaga, pagpatuloy tayo sa Diyos. Kaya po, palapakan po natin ang Panginoon. So, ngayon pong maga, tayo na natin tumayo, kaya tawagan mo po siya.